Dominant protector. Credit to the author. 1051-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. At ang ganitong paraan ng scam ay ginawa ng dahan-dahan at tahimik ni hindi alam ni Chester na nakuha na niya ang pain, wala siyang handa na panlaban. Kung hindi siya sasagutin ng oo sa kahilingan ni Trixie ngayon, ang lahat ng sinabi niya kanina ay agad na babagsak, nasisira sa imaheng itinayo at itinutulak siya pababa. Si Chester ang tipo ng tao na mahilig purihin, alam ni Jelay kung ano siya. Sa blunter terms, siya ay isang taong mahilig mag-artista at subukang magmukhang siya ay matigas shit. Ang mga batang babae ay hindi magmukhang eleganteng gamit ang salitang iyon, ngunit ang pag-iisip lamang tungkol dito ay ayos na. Patuloy na tinulungan ni Trixie si Chester na makamit ang layuning iyon, na lumilikha ng isang imahe na si Chester ay isang hotshot business typhoon, hindi man lang naglagay ng 5 milyon sa kanyang mga mata dahil mas marami pa siyang nakuha araw-araw. Alam ni Jelay kung bakit ganoon katagal si Chester para magmukhang cool, ito ay para humanga siya sa kanya. Ngunit nabigo ng husto ang ideya dahil sa simula ay alam na ni Jelay kung anong uri siya ng tao, at siya ay isang mapagmataas na brat na walang Brian. Mas nagustuhan niya ang mas matalinong lalaki, bagaman, ang lalaking iyon ay kailangang magkaroon din ng kakayahang i-back up ang kanyang sarili. Sa nakikita niya, naipasa ni Terence ang unang kinakailangan ngunit wala siyang kakayahan. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagmamasid. Sa kanyang pananaw, si Terence ay isang backup na kasintahan lamang na kanyang pinagmamasdan, kaya wala siyang pakialam kung ano ang relasyon nito kay Trixie. Hindi pa siya nakakapagpasya, kaya hindi na kailangang makipagkompetensya. Kahit na nakapagdesisyon na siya, hindi siya kumpiyansa na makakapasa si Terence sa pag-aproba ng kanyang sambahayan. Sa ganitong sitwasyon, wala siyang magagawa. As far as she was concerned, simula sa unang araw na umalis siya sa kanyang bahay, dalawa lang ang landas para sa kanyang buhay pag-ibig. Isa, nakahanap siya ng lalaking mas malakas at mas magaling kaysa kay Chester, at pinatahimik niya ang mga tao sa mga bahay na iyon. Ang isa pa ay makakahanap ng lalaking gusto niya, at nagtatago sa kanya ng palihim. Hindi bababasa, hindi nila magagawang isa publiko ang kanilang impormasyon. She wouldn't mind that, pero malamang may gagawin ang bahay niya laban sa pabor ng lalaki. Magdudulot siya ng gulo sa kanya. Upang maiwasang mangyari iyon, ibibigay ni Jelay ang lahat ng kanyang katayuan kung sakaling piliin niya ang pangalawang landas, na itinatago ang kanyang relasyon sa lalaki. Sa ibabaw man lang, kailangan niyang bigyan siya ng kumpletong tahanan, na manatili sa ibaba ng mga tanawin ng House Sun. Kung tungkol sa paglayas sa kanya, it was something she never considered, because it wasn't practical. Ang mga mata at tenga ni House Sun ay nasa lahat ng dako, at hindi siya makakatakbo magpakailanman. Malaking problema sa araw na mahuli siya. Minsan nalulungkot si Jelay sa kanyang sitwasyon. Patay na ang kanyang mga magulang, at hindi kaaya-aya ang kanyang posisyon sa House Sun, hindi talaga siya mahal ng mga tao doon. Kung hindi lang nabubuhay pa ang elder ng House Sun, at dahil sa kaunting spoiled niya sa kanya, itinulak na siya ng mga tiyuhin at tiyahin niya sa isang sulok. Ang pagnenegosyo sa Starfield ay hindi magiging posible kung wala ang pag-aproba ni Elder Sun. Ikakasal na siya kay Chester, hindi siya hinahabol. Kaya, si Jelay ay nagkaroon ng likas na galit kay Chester, pabayaan ang anumang damdamin ng pagmamahalan. Sa katunayan, siya ay labis na natutuwa ngayon na si Trixie ay nanloloko sa kanya, at umaasa siyang gagawin iyon ni Trixie araw-araw upang siya ay tumakbo mula sa Starfield upang maiwasan siya. Kasalukuyang namumula si Chester, hindi sigurado kung ano ang isasagot niya. Oo, gusto niya ng pride, pero alam niya pa rin na pera ang gusto niya. 10 milyon lang ang dinala niya bilang pondo para sa pananakit sa mga babae sa pagkakataong ito, at iniisip niyang gamitin itong 5 milyon na lumabas ng wala saan para ipalabas. Akala niya ay hahayaan siyang kumilos ng cool ng maraming beses, ngunit tila makakatulong lang ito sa kanya na kumilos ng cool sa isang pagkakataon lamang. Kung ipagpatuloy niya ito, hindi magtatagal ang 10 milyon na iyon. Ngunit nasabi na niya ang mga salita, kung babalikan niya ang mga ito ngayon ay masisira niya ang kanyang imahe. Ang ikinabahala niya ay, kung magagalit siya kay Trixie, baka hindi na siya nito tulungan na maging cool, at masisira ang kanyang heroic image, hindi na siya makakapag-stand out.
Sa pag-iisip na iyon, wala siyang ibang magagawa kundi putulin ang kanyang mahalagang bagong yaman. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ngumiti siya at lumingon kay Trixie. Sure thing, sure thing. 5 milyon lang, di ba? Ibigay mo sa akin ang card number mo, ililipat ko agad. Haha, I knew it. You're the best, Chester bro. You're so generous. Kahit sinong magpakasal sa'yo ay magiging masaya hanggang kamatayan. Masayang puri ni Trixie. Ang papuri ay Valentuna, gayon paman masaya sa kamatayan. Sa katunayan, ang sinumang nagpakasal kay Chester ay talagang magiging masaya hanggang sa kamatayan. Yung tipong nag-mail lang ng 5 milyon, ganon na lang. Sino ang nakakaalam kung gaano karami sa kanyang kayamanan ang mawawala sa mga hanggal na dahilan sa paglipas ng panahon? Sinong maglalakas loob na pakasalan ang isang lalaking tulad nito? Narinig din ni Jelay ang kabalintunaan sa kanyang papuri, at nakitang nakakatawa ito. Trixie. Ang babaeng ito ay siguradong manggugulo, nagpapanggap na cute at mabait kahit na napunta siya sa kanya. Ang nakakatawa, si Chester ay tulala, hindi pa rin niya napagtanto ang kabalintunaan sa kanyang mga salita. He still had that dumb smile? Haha, huwag kang mahulog sa akin ngayon, meron na akong nagugustuhan. Si Chentan ay lubos na natuwa sa papuri ni Trixie habang ginagawa niya ang paglipat na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang tingin ang binigay ni Jelay kay Terence, nakita ang natural na tingin sa kanyang mukha. Tila nasanay na siyang makita ito, at hindi niya maiwasang mapakunot ng noo nang tumaas ang curiosity nito sa kanya. 5 milyon hindi ito gaanong para sa house son, syempre, ngunit ito ay isang malaking halaga sa Jelay ngayon. Ang kanyang kumpanya sa pangangalakal ay kasalukuyang walang kita ng 5 milyon sa isang taon, ngunit ang may bahay ni Terence ay nanloloko lamang ng 5 milyon, ganoon na lamang ngunit tila walang pakialam si Terence. Nagpapanggap ba siya na compost, o wala siyang pakialam sa ganitong halaga ng pera? Mukhang mula sa mayamang pamilya si Trixie, ngunit hindi ito isa sa mga malalaswang mayaman. Kung hindi, wala siyang pakialam sa 5 milyong ito ni Chester. Ngunit walang pakialam si Terence, ang dalawa ay siguradong kakaibang mag-asawa. Nagmaneho si Jelay sa Starlight Bright Restaurant at ipinarada ang kanyang sasakyan sa parking lot. Bago magtanghali, wala pang masyadong tao. Ang daming sasakyan ay pag-aari ng mga residente rito, kaya bumaba ang 4 at may isang staff na sumalubong sa kanila, dinala sila sa bulwagan. 10:52. Sir, kayong 4 ba? Lumapit sa kanila ang isang staff nang makapasok sila sa restaurant. Oo, bigyan mo kami ng kwarto. Tumango si Chester. Sir, kung nandito ka para mag-morning tea, ano sa palagay mo ang pag-upo sa isang regular na mesa? Ang mga pribadong silid ay may kaunting pangangailangan sa paggastos, at walang tao sa mga regular na mesa ngayon, ito ay talagang mapayapa at tahimik, ang magandang sabi ng waitress. Umaga noon, pagkatapos ng lahat, at ang mga tao dito ay nandito para sa morning tea at almusal. Hindi ito magagastos ng malaki para doon, at hindi aabot sa 10,000 dolyar, hindi ito magiging sapat para sa kaunting paggastos na kinakailangan sa mga silid. Napakunot ang noo ni Chester, sa wakas ay nakabili na siya ng pagkain kay Jelay, at astig daw siya. Ang sabi ng waitress ay parang minamaliit siya. Sino siya? Miyembro siya ng Household, isang marangal na bahay. Siyempre wala siyang pakialam sa pinakamababang paggastos na ito, at isa na siyang malaking CEO ng Starfield, masyadong. Kaya niyang gastusin ang lahat ng gusto niya sa isang pagkain. Ano ang minimum na kinakailangan sa paggastos? Nakasimangot si Chester, naiinip. Sanay na ang waitress dito na tingnan ang mga ekspresyon ng kanyang mga customer, isang tingin kay Chester at alam niyang naiinip na ito. Siyempre wala siyang pakialam sa minimal na paggastos o kung ano paman, mayaman siya. Ngunit sinabi sa kanya ng staff sa harapan na dumating sila sa isang Audi A41, at hindi iyon masyadong sulit kahit na mayaman siya, hindi naman sila makakagastos ng 200,000 sa isang pagkain. Sa pag-iisip, hindi na sigurado ang waitress kung anong antas na si Chester. Ang mga silid ay may iba't ibang klase rin, at kung magbibigay siya ng mas malaking bilang, natatakot siya na hindi kayang bayaran ni Chester ang kaunting paggastos, na iniinis siya sa kahihiyan, ngunit kung magbibigay siya ng mas maliit na numero, maaaring maramdaman ni Chester na siya ay minamaliit. Chester bro is a big CEO, even his business card is made of gold.
You think he cares how much the minimal spending is? Nagsalita si Trixie, ngayon ay nawasak ang sasakyan ni Chester bro, at binayaran siya ng lalaki ng 5 milyon para dito wala man lang siyang pakialam sa perang iyon, binigay lang niya sa akin. Nagdududa ka talaga na hindi kayang kumita ng kaunting paggastos ang isang taong ka-level niya. Tumingin si Chester kay Trixie, iniisip na ang babae ay siguradong magaling sa pagpapamukha sa kanya. Napagpasyahan niya na ang 5 milyon ay hindi ganoon kalaki ng kawalan, basta't nagawa niyang itulak ang kanyang imahe sa harap ni Jelay. Kung gayon ang pera ay magastos ng mabuti. Natigilan ng waitress kaya iyon ang dahilan kung bakit siya nagmaneho ng Audi A41, ito ay dahil ang kanyang sasakyan ay nawasak. Anong uri ng kotse ang nagkakahalaga ng 5 milyon bilang kabayaran? Ito ay sa isang Bentley, o isang bagay tulad ng isang Rolls-Royce, tama. At hindi man lang pinansin ng lalaki ang bayad sa kabayaran, ipinasa na lang niya ito sa katabi niya magkano kaya ang yaman niya. Ang card niya ay gawa pa sa ginto. Ang ginto ngayon ay 300 sa 1 gramo, hindi ba? Ang isang card ay dapat gumamit ng 2 o 3 gramo, tama ba? Tapos hindi ba aabot sa 1,000 ang gastos? Ito ba ang mga card na ibinigay niya sa mga tao? Saka hindi ba magiging mayaman ang isang regular na tao kung nakakuha siya ng business card mula kay Chester? Mukhang ang uri ng mga taong nakakasalamuhan ni Chester ay lahat ay mahusay din, kung hindi, ang mga tao ay nakikipaglaban para sa kanyang mga business card. Ito ay isang mayaman na tao, isang purong mayaman na tao talaga. Kasabay nito, mabilis na nagsalita ang waitress, "Sir, ang pinakamarangyang silid dito ay ang Crystal Palace sa itaas na palapag, ngayon ay walang laman, ngunit ang pinakamababang gastos ay 500,000. 500,000. Ang pinakamababang minimal na paggasta 500,000. Natigilan si Chester anong klaseng restaurant ito. 10 milyon lang ang dala niya, at maliban sa kumpanya at pera ng sasakyan, kung saan gumastos siya ng mahigit 1 milyon, mahigit 8 milyon na lang ang natitira niya. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Hindi ba sobra iyon? Iniisip niya na ang isang nayon na mukhang kanayunan na lugar tulad ng Starfield ay magiging isang mundo ng pagkakaiba kumpara sa isang mataas na uri ng lugar sa Iron Lake at ang mga pinakamataas na kalidad na mga lugar ay malamang na nagkakahalaga ng ilang 10,000 sa pinakamahal na restaurant ng Starfield. Iniisip niya na ang 8 milyon na ito ay higit pa sa sapat para ipakita niya ang kanyang pagiging cool, ngunit tila siya ay nagkamali. Ang waitress, nang makitang tumahimik si Chester pagkatapos niyang sabihin ang 500,000, ay inakala ng lalaki na masyadong mababa ang numero. Mabilis niyang ipinagpatuloy, "Siyempre, 500,000 lang ang isang pagkain ay hindi kakayanin para tumugma sa iyong pamantayan, lalo na kapag 3 pa lang ang kasama mo, sir, hindi ka makakagastos ng sobra kahit na umorder ka pa ng mga pinakamahal." Totoo yan, nakahinga si Chester, sa pag-aakalang may magandang mata ang waitress. She could tell that he felt that 500,000 ay masyadong mahal. Ang swerte niya, siya ang nagsabi nito, at hindi siya nawala ng mukha. Ito ay isang matalinong hakbang, siya ay nasa isang partido lamang ng 4, hindi nila maaabot ang kaunting gastos kahit na umorder sila ng mga mamahaling bagay. Medyo natuwa si Chester nang nagpatuloy ang waitress. "Kahit umorder kayong 4 ng shark fin, abalone, bird's nest, sea cucumber, 500,000 talaga ang maximum. Kaya iminumungkahi ko na magparehistro kayo para sa isang VIP card dito, sir. Kung mag-imbak ka ng 5 milyon sa card mo, makaka-enjoy ka sa VIP treatment, laging makakapag-book ng appointment sa Crystal Palace room, without any requirement of minimal spending, you'll have a of the rooms for any of the items. Isang matinding karanasan sa VIP. Maaaring may diskwento ang VIP card, ngunit lumikha ito ng pakiramdam ng isang napakahalagang tao, at para sa mga mayayaman, hindi ito minamaliit sa kanila, ito ay nagbibigay sa kanila ng titulong VIP, na inilalagay sila sa itaas ng lahat. Siyempre, hindi lahat ay maaaring gumastos ng 5 milyon sa isang restaurant card. Ang mga taong magagawa hinding-hindi nila gagawin ang isang bagay tulad ng pag-order ng mga murang pagkain kung ang halaga ng iyong pagkain ay ilang libo lamang ay mapapahiya kang kumain sa silid ng Crystal Palace. Ano? Hindi alam ni Chester ang kanyang naririnig 5 milyon. Para sa isang VIP card. Wala na ba sa isip ang taong ito, iniisip na niya na sobra na ang 500,000. Ano ba naman itong 5 milyon na lumabas?
Ngunit, dumating siya ngayon upang buuin ang kanyang imahe at magmukhang cool kung umatras siya nang marinig ang 5 milyon, masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap mula kanina. Kinailangan niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at makalusot. Hindi gaanong kalakihan ang 5 milyon, ngunit ang negosyo ko ay tumatagal ng maraming oras, at hindi ako makakain ng masyadong maraming pagkain sa Starfield. Malamang na isang beses ko lang magagamit ang 5 milyong card na ito, sayang ito. Ang subtext ni Chester dito ay gusto niyang dalhin siya ng babaeng ito sa kwarto, wala siyang pakialam sa mga discount, ayaw lang niyang ma-register ang card, at hindi niya ito magagamit. I see. Tumango ang waitress, hindi nagdududa sa kanya, ngunit nakaramdam lamang ng pagkabigo na hindi niya makuha ang komisyon para sa card membership. Chester bro, paano kung magparehistro ka para sa isang card at ibigay ito sa akin? Hindi ka pupunta sa Starfield, ngunit gagawin ko. Tutulungan kitang tapusin ang natitirang pera sa card na iyon. Ang 5 milyon ay hindi gaanong para sa iyo, ngunit ito ay napakalaki sa akin. Muling sabi ni Trixie, halos himatayan si Chester. 10:53. Wow ha! Kakaiba ang mukha ni Chester na asar siya sa puso niya. Itong Trixie, kahit na tinutulungan niya siyang magmukhang cool, kailangan niyang tingnan ang sitwasyon. Halatang wala na siyang pera, bakit niya gagastusin lahat sa isang card na 5 milyon? Siyempre may pakialam siya sa 5 milyon. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gugulin ang perang iyon sa card na ito. FK. Dahil nagbigay na siya ng 5 milyon noon, hindi na mahalaga ang isang ito. Ang babaeng ito na si Trixie. Namuhunan na siya ng sapat na malaking halaga sa kanya, mas mabuting tumulong siya sa pagbuo ng kanyang imahe. Kung nahulog man si Jelay sa kanya o hindi ay pagpapas siya sa mga pagsisikap ni Trixie. Kinagat ni Chester ang kanyang mga ngipin, sige, magparehistro ako para sa isang card. Agad-agad sir, mangyaring pumunta dito. Sabi ng waitress, tuwang-tuwa na nagbago ang isip ni Chester. At the same time, nakaramdam siya ng inggit kay Trixie itong si Chester na sigurado ay isang malaking CEO, siguradong mayaman siya. Nagtatapon ng 5 milyon ng ganyan. Sa totoo lang, hindi kinakailangang may 5 milyon ang VIP card dito, 1 milyon lang dahil sapat na ang pinakamababang halaga sadyang hindi masisiyahan ang isa sa diskwento. Inirerekomenda lang ng waitress ang pinakamataas na antas ng card na kanilang iaalok dahil sa kung gaano kayaman ang ipinakita ni Chester. Trixie, samahan mo siya at gawin ang card, dumudugo ang puso ni Chester, ngunit kailangan niyang tapusin ang gawa. Nangako na siya kay Trixie, kaya tutuperin niya ang karangalang iyon. Nagsisi si Chester na hindi agad tumango at nakuha ang card ito ay ginawa sa kanyang pangalan. Ngunit ngayon, pagkaraan ng ilang pangungusap, ang card ay kay Trixie. Gumastos siya ng 5 milyon para sa wala. At ngayon, pagkaraan ng ilang sandali, ang halagang iyon ay tumaas sa 10 milyon. Iniisip ba talaga nitong si Trixie na mayaman siya? Pero, parang totoo, sa mata niya. Bakit pa siya sasambahin niya ng ganito, lagi siyang pinupuri sa harap ni Jelay. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa naroroon si Jelay, at sa katotohanan na si Terence ay nobyo ni Trixie, matagal na siyang itinulak ni Chester sa isang hotel bed sa sobrang paghanga sa kanya ni Trixie. Ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon ngayon. Una, nandito si Jelay. Ayaw niyang magkaroon siya ng hindi pagkakaintindihan. At pangalawa, kung ipagpipilitan niya ang sarili niya kay Trixie, magkakaroon pa ng dahilan si Terence para mapalapit kay Jelay. Pagkatapos ay itutulak niya si Trixie sa kanya, at sasabihin kay Jelay at maging mag-asawa. Kung gayon, malaking kawalan ito para kay Chester. Malamig na ngumiti si Jelay sa kanyang puso habang tinitingnan kung gaano ka-retard si Chester. Akala niya ba qualified siya para ituloy siya na may ganoong utak? Sa kanyang panaginip. Sa wakas ay naunawaan ni Jelay kung gaano kahusay si Trixie. Sa maikling panahon, binigyan siya ni Chester ng 10 milyon. Alam na ni Terence ang personalidad ni Trixie, siya ang tipong laging makikinabang sa isang salungatan. Maliban kay Terence, nanlaloko at nakikigulo siya sa sinumang nakilala niya, at nakakalungkot lang na nakilala siya noong una. Pagkatapos gawin ang card, bumalik si Trixie na may ngiti sa kanyang mukha kasama ang waitress, at si Chester ang nag-transfer ng pera. Sa kabutihang palad para sa kanya, pinuri siya ni Trixie ng kaunti, na ginawang kagalakan ang kanyang galit.
Ang 500 milyon na ito ay kay Trixie na ngayon, kaya syempre hindi niya ito basta-basta sasayangin. Gusto pa rin niyang tamasahin ang mga benepisyo nito sa mas mahabang panahon. At least may 1 o 2 buwan pa siyang natitira, di ba? Ngayon ay mayroon na siyang lugar na makakainan, at iyon ang nagdulot sa kanya ng magandang kalooban. Natural, hindi niya gugugol lahat sa isang araw. Medyo malaki ang kwarto ng Crystal Place, sa tingin ko ay hindi ito maganda para sa ating 4 na tao. Kumuha tayo ng mas maliit at mas kosher na kwarto. Muntik nang masuka si Chester na gawa na nila ang 5 milyon, bakit hindi nila naranasan ang VIP treatment ng Crystal Room? Wala nang kaunting pangangailangan sa paggastos, ngunit ang pag-order lamang ng 10 o 20,000 halaga ng pagkain ay hindi magiging maganda. Malinaw na sisiguraduhin ni Trixie na hindi siya mag-aaksaya ng kanyang pera, ngayong pag-aari niya ito kaya ang pagkuha ng isang maliit na silid ay makatipid ng ilan dito. Magsasalita pa sana si Chester ngunit nag-alala na baka hindi makikipagtulungan si Trixie at gawin siyang cool sa hapagkainan dahil may inis siya. At kaya, nagpa siya siyang tumahimik at baguhin ang kanyang mga salita, sige, kukuha tayo ng mas maliit na silid, mas mapayapa. Okay, sir. Walang pakialam ang waitress ang 5 milyong card ay nagawa na, at ang mga taong ito ay maaaring pumunta saan man nila gusto, dahil ang 5 milyon na ito ay kailangan pang gumastos dito. Inilabas ng waiter ang menu pagpasok nila sa kwarto, binigay ito kay Chester. Jelay, Trixie, Old Terence, ano ang gusto ninyong kainin? Itinuon ni Chester ang kanyang mga mata sa pinakamahal na mga item sa menu. Gumastos na siya ng 5 milyon, at isang beses lang niya ito magagamit natural na kailangan niyang mag-enjoy. Pera niya iyon. Marami sa mga high-class na pagkain na ito ay hindi pa niya nasusubukan nagpa siya siyang tikman lahat. Kahit na hindi niya kayang gastusin ang lahat ng 5 milyon na kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa 3 milyon kung hindi, ito ay magiging isang pagkalugi. Mahigpit na hinawakan ni Trixie ang kanyang card, nag-aalala na si Chester ay nag-iisip na mag-order ng pinakamahal na mga item. Gusto niyang tikman at pumunta dito araw-araw, hindi gugulin lahat sa isang araw. Natuwa si Terence sa reaksyon ni Trixie. Huwag na tayong kumuha ng seafood, allergic si Trixie sa mga iyon. Agad na gumaling ang kanyang sakit pagkatapos ng panahong iyon ay kumain kami ng seafood sa Iron Lake. Halos mag-thumbs up si Trixie kay Terence dahil sa pasasalamat sa kanyang puso siguradong masarap si Terence Honey. Iniisip lang niya kung paano niya mapapababa si Chester, at nagsalita si Terence. Hindi katakataka na si Yasi ay gustong-gustong daw maikit kay Terence, ito ay dahil siya ay kamangha-mangha sa pakikialam sa mga tao. Tumigil si Chester, mapait ang mukha. Hindi sila makakuha ng seafood. Kung gayon ano pang mga mamahaling bagay ang naroon. Kadalasan ang pinakamahal ay pagkaing dagat, at kung hindi iyon opsyon, mawawala sa kanila ang kalahati ng kanilang mga mamahaling kurso. Umaga na, mag-iba tayo ng hindi gaanong intense at laktawan ang malalaking isda at mabibigat na karne, alam din ni Jelay kung ano ang iniisip ni Trixie, tinutulungan na siya ni Terence, kaya hindi na nag-isip si Jelay na tumulong din. Itinuring na ni Jelay ang kanyang sarili na kasama ni Terence at sa koponan ni Trixie. Chester. Kaya niyang paglaruan ang sarili niya sa isang sulok. Sige, papakinggan natin si Jelay. Wala nang pakialam si Chester pagkatapos magsalita si Jelay. Ibinigay niya ang menu sa kanya sa masasabi niya, basta masaya si Jelay, ayos lang ang lahat. 10:54. Ngumiti si Jelay at kinuha ang menu, nag-order ng mas simpleng pagkain. Ang mga presyo ay hindi masyadong mura, ngunit kumpara sa mga mamahaling bagay, ang mga ito ay malaswang mura. Wala pa silang lampas 10,000, at ito ang nagpabago sa mukha ni Chester. Ang mga pinggan ay in-order lahat ni Jeannie, kaya ano ang masasabi niya? Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Eto, tingnan mo, binigay ito ni Jelay kina Terence at Trixie. Ipinaubaya ito ni Terence kay Trixie, na nag-order ng mga pagkaing pinakagusto niya. Ang mga presyo ay hindi masyadong mataas, at lahat sila ay merong ngunit magandang uri. Ang weird at mahal, iniwan niya. Ito ang kanyang pera, pagkatapos ng lahat, kailangan niyang isave ito. Ito na lang, inabot ni Trixie ang menu sa waitress.
Magdadagdag na sana si Chester ng ilan, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay nagsalita si Trixie, isang malaking CEO si Chester bro, at napagod na siya sa mga alabo na iyon wala masyadong magandang mapagpipilian dito, kaya't maaari na lang kumuha ng simple at maganda. Masisira ang imahe ni Chester kung makakakuha tayo ng napakaraming mamahaling bagay. Ano? Natigilan si Chester, at ikinaway ang kanyang kamay ng may ngiti, totoo iyon, hindi naman ganoon kaganda ang mga bagay na iyon. Ang pagkakaroon ng mas magaan at mas simple ay mas babagay sa ating sikmura sa umaga. Walang pakialam ang waitress ang lalaki ay gumastos ng 5 milyon sa isang card, maaari siyang umorder ng kahit anong gusto niya. Kahit na hindi siya kumain at humingi ng ilang libreng plato ng prutas, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang ngiti. Ang paglabas lang ng 5 milyon ng ganoon ay sapat na para malaman niya kung gaano siya kayaman. Tanging isang tao lamang na may ilang daang milyon sa kanilang mga bulsa ang maaaring gumastos ng pera tulad nito. Umatras ang waitress sa kwarto, at pinigilan ni Chester ang kanyang sakit sa puso nang maalala niya kung ano ang pinunta niya rito. Gusto niyang ipakita kay Jelay ang relasyon ni Terence at Trixie. Kung natupad ang layuning iyon, tiyak na hindi magiging sayang ang 10 milyon na ito. Matandang Terence, ito ang unang pagkakataon na makita ni Lil, Trixie si Jelay, tama ba? Pakilala ko silang dalawa. Kasabay nito, nakangiting tumayo si Chester at nagpakilala, Jelay, ito ang kasintahan ni Terence, si Trixie, nagkita kami sa auction sa Iron Lake, nagkasundo kami. Nice to meet you, Trixie. Wala kang pakialam kung tawagin kita ng ganyan, di ba? Nakangiting sabi ni Jelay, iniabot ang kanyang kamay para sa kanilang unang opisyal na pagpupulong. I don't mind. I'll call you Jelay sis then. Alam na ni Trixie kung sino si Jelay mula kay Terence, at hindi niya ito pinansin hanggat hindi siya nagdudulot ng problema sa relasyon nila ni Terence. Haha, Trixie Lily sis ang itatawag ko sa'yo, nakangiting tumango si Jelay. Trixie, ito si Jelay, siya. Ah, Jelay, paano ko ipapaliwanag ang relasyon niyo ni Terence? Sa isiping iyon, tumingin si Chester sa kanya, na parang problemado nang ipasa niya ang mahirap na tanong na ito kay Jelay. Maaaring mapagmataas si Chester, ngunit hindi siya masyadong pipi at least alam niya na ang diskarte upang pagsamahin ang tatlong ito at ibunyag ang relasyon ni Jelay at Terence. Ang pagpayag kay Jelay na ipaliwanag ang sarili sa kanya ay isang diskarte din kung ilalagay nila ang kanilang relasyon. Si Chester ay isang taong naghahanap ng mga bagay na ito, kung tutuusin masyado lang siyang mapagmataas at gustong magmukhang cool, kaya nagawa ni Trixie na lokohin siya ng ganito. Bagaman, si Trixie ay palaging may titulong munting demonyo sa paaralan, halos lahat ng tao ay ginulo niya. Haha, ako ang manliligaw ni Terence, sabi ni Jelay kay Trixie na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Chester, hindi niya inaasahan na aaminin iyon ni Jelay sa harap mismo ni Trixie. Hindi ba't ginagawa lang niyang awkward ang mga bagay-bagay? Papayag kaya si Trixie dyan? Matatapos kaya nila ang kanilang pagkain? Bakit niya sasabihin ganito siya kalaguyo ni Terence? Akala ni Chester ay two-timing si Terence, at hindi alam ni Jelay ang tunay na kulay ni Terence. Ang plano niya ay hayaang magkita sina Trixie at Jelay, at pagalitin si Jelay nang malaman niyang nanloloko si Terence. Itutulak niya siya palayo at sasabihin sa kanya na sumigaw. Ngunit hindi ito ang inaasahan niya, tila walang pakialam si Jelay nang magkahawak kamay si Trixie kay Terence sa unang pagkakataon na lumitaw sila. Siyempre, hindi iyon ikinalito ni Chester sa nasabi niya, nangangahulugan ito na hindi magkarelasyon sina Jelay at Terence noong una, at isa itong ilusyon. Hinawakan niya si Terence at nagpanggap na magkasintahan. Medyo masaya si Chester, wala nang dahilan si Jelay para tanggihan siya, parang. Pero ngayon, iba na ang nangyari, sinabi ni Jelay na siya ang manliligaw ni Terence. Ano ang nangyayari dito? Kaya ikaw iyon. Iniabot ni Trixie ang kanyang mga kamay kay Jelay, natutuwa akong makilala ka, Jelay sis. Ikaw. Pinunasan ni Chester ang kanyang mga mata. Nanaginip ba siya? Bakit hindi nagalit si Trixie, at sa halip ay naging palakaibigan siya kay Jelay? Ano ang nangyayari? Ano? Chester bro. Sabi ni Trixie, na parang hindi niya alam kung ano ang mali. Ikaw. Paano mo hahayaan ang boyfriend mo na magkaroon ng manliligaw? Napatulala si Chester, nagpapanik.
Nako, ano bang masama doon? Kung hindi man lang siya naghahanap ng manliligaw, sa tingin mo, magagawa ko pa ba siyang maging girlfriend? Maliit lang asawa niya ako, hindi man ang pangunahing asawa. Kahit ang pangunahing asawa ay ayos lang na magkaroon siya ng jowa na tulad ko, kaya anong karapatan kung tumanggi sa isang bagong dating? Natural na sabi ni Trixie. Ha! Lalong naguluhan si Chester itong si Trixie ay hindi ang tunay na asawa ni Terence. Siya ay isang may bahay. Pero, kahit si Jelay ay nabigla, pati si Chester. Siya ay manliligaw ni Terence, sigurado, ngunit iyon ay isang kasunduan lamang hindi sila tunay na magkasintahan. Nagkaroon siya ng kaunting interes sa kanya, ngunit hindi niya gagawin iyon maliban kung gagawin niya ang desisyong iyon. Ang ikinagulat niya ay si Trixie ay isa ring maliit na asawa ni Terence, isang magandang babae na katulad niya. Nangangahulugan ba ito na talagang may pangunahing asawa si Terence? Bakit payag si Trixie na maging maliit? Ito ay tila hindi totoo, ito ay tila hindi posible. 10:55. Mula sa pananaw ni Jelay, normal lang para sa mga marangal na bahay ang magkaroon ng mga babaeng punong guro, dahil ang mga lalaki ng mga marangal na bahay ay pawang mga makapangyarihang tao. Hindi ito kakaiba. Ngunit ito ay nasa karaniwang mundo. Ang mga tao sa mundo ng Woolen ay may kani-kanyang mga patakaran, at ang mga tao sa karaniwang mundo ay may kanya-kanyang sistema. Bawat antas ay may kanya-kanyang sistema, at hindi maintindihan ni Jelay kung paano nagkaroon na ng mga mistress si Terence sa kanyang edad. At sa mga sinasabi ni Trixie, siguradong maganda ang relasyon niya sa pangunahing asawang ito, dahil hindi niya pinigilan si Terence na magkaroon ng mga lore. Dalawa lang ang posibilidad na mangyari ang ganitong sitwasyon. Ang isa ay ang dalawang babaeng ito ay mga tulala, at hindi sila makahanap ng isang kasintahan, resorting sa pagbabahagi ng isang lalaki. Ngunit ang posibilidad na ito ay zero pagkatapos ng lahat, gaano kataas ang kalidad ni Trixie. Napakaganda niya, isang bulaklak na namumukod tangi sa hardin. Isang tingin kay Trixie at alam niyang hindi malayong mangyari ang hitsura ng pangunahing asawa. Kailangan ba talaga ng mga batang babae na mag-share sa isang lalaki? Ang pangalawang posibilidad ay ang Terence ay masyadong mataas ang kalidad. Kung ang mga high-level na babae na tulad niya ay handang pumunta sa puntong ito para sa kanya, gagayahin niya ang sitwasyon sa mga marangal na bahay. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Jelay na may kakaiba kay Terence. Isa siyang grand thief, oo, pero karera ba iyon na may magandang kinabukasan? Napakunot ang noo ni Jelay habang lumalalim ang curiosity niya sa lalaking ito. Tila ba may makapal na hangin ng sikreto sa paligid niya? Jelay, ikaw ay mula sa isang marangal na bahay, paano ka naging may bahay ng iba? Dumudugo ang puso ni Chester. Naasar na siya. Mas gugustuhin ni Jelay na maging ikatlong asawa, isang may bahay, kaysa pakasalan siya ng opisyal. Bakit? Bakit? Ganoon ba siya kaina? Gayunpaman, sa panlabas, pinananatili niya ang kanyang kalmado na para bang siya ay isang malaking kapatid ng hustisya. Sinabihan siya, ang matandang Terence ay namumukod tangi, oo, ngunit kung siya ay may maraming babae na magdudulot ng kaguluhan sa sambahayan. Isipin mo, Jelay, kung ikaw ay magiging may bahay ng iba, iyon ay lubos na magagalit kay Lolo Son. Ganun ba? Ano bang masama sa pagiging mistress? Kung tama ang pagkakaalala ko, marami ring maliliit na asawa si Lolo Wu. Casual na sabi ni Jelay. Og. Natigilan si Chester, ang kanyang mukha bititer, ibang klase ito, di ba? Ang aming bahay Wu ay isang marangal na bahay, hindi pinaghihigpitan ng karaniwang mga patakaran ng mundo, kaya natural na maaari kang magkaroon ng ilang mga asawa. Ngunit ang punto ay, ang aking lolo ay napakalakas, at ang mga asawa ay hindi mag-aaway sa isa't isa, sila ay kagalang-galang sa harap ng aking lola. Nako, galing din ako sa isang marangal na bahay, hindi ako pinaghihigpitan ng mga patakaran, mahinang sabi ni Jelay. Ay! Nag-igting ang mukha ni Chester. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ulo ni Jelay. Sinabi na niya sa kanya na si Terence ay isang normal na lalaki, hindi marunong makipaglaro sa napakaraming asawa. Hindi maiiwasan ang salungatan. Ngunit hindi niya masabi iyon sa harap ni Terence. Kung asar siya nito, baka dalhin niya si Trixie at umalis, para maging awkward ang sitwasyon. Mas malala pa kung umalis si Jelay sa kanila.
Sa sandaling ito, pumasok ang waitress na may dalang mga pinggan, na pinilit na tumahimik si Chester at muling pag-isipan ang kanyang diskarte. Ano lang ang magagawa niya para ibalik sa liwanag ang iniisip ni Jelay? God damn it! Itong Trixie, hindi siya nadismaya kahit kaunti. Mas masahol pa ang Jelay na iyon, kusang loob na maging may bahay ni Terence. Ano pa nga ba ang maganda sa Terence na ito? Wala siyang nakitang anumang redeemang katangian tungkol sa kanya. Kung hindi dahil nandoon si Jelay, gusto niya talagang sampelan si Terence at patayin, para hindi siya maging tinak sa mata. Nandito na ang mga pinggan, at walang pakialam si Trixie sa anumang bagay, buong pusong sumisid sa pagkain at nilinis ang lahat. Wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng mga tao sa kanya, dahil wala na siyang maraming oras para mabuhay. Hanggat walang pakialam si Terence, wala siyang pakialam. Dinala ni Terence si Trixie dito para kumain, kaya syempre iyon ang punto. Tutulungan pa niyang maglagay ng pagkain sa plato niya, at sasabihin kumain pa siya. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanya. Hindi gaanong kumain si Jelay, dinala niya ang sarili ng may kaunting grasya, nabusog pagkatapos kumain ng ilang pagkain. Si Chester naman ay hindi kumain kahit isang kagat. Siya ay medyo nababagabag, kung tutuusin walang paraan na siya ay nasa mood na kumain. Ang sitwasyong ito ay hindi kung ano ang naisip niya. Kung tungkol sa pagpayag kay Trixie na tulungan siyang kumilos ng cool, si Chester ay sumuko na rin sa pag-iisip na iyon. Hindi man lang siya gusto ni Jelay ngayon, walang kwenta ang magmukhang cool. Kaya ano ang dapat niyang gawin? Tinakpin ni Chisholm ang kanyang mga kilay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang saloobin ni Trixie. Dapat niyang tanggihan si Jelay, at pilitin si Terence at siya na wakasan ang kanilang relasyon. Iyon ay kung paano magkakaroon ng pagkakataon si Chester. Ang isa pang hakbang ay ang tawagan ang bahay ni Jelay, at sabihin sa house son kung paano naging mistress si Jelay sa ibang lalaki. Ito ang magiging trump card niya, ang huling paraan. Dahil, kung malalaman niya ang totoo, kamumuhian at kasusuklaman lang niya si Chester. Hindi ito isang posisyon na gusto niyang ilagay, ayaw niyang gawin ang isang bagay na ganoon. May mga masasayang tao at mga taong may problema sa hapag. Si Trixie ay kumakain ng lubos na masaya, si Chester ay medyo problemado, at sina Terence at Jelay ay narito lamang upang manood ng palabas. Si Chester ay orihinal na naghanda ng ilang mga galaw upang ipakita ang kanyang pagiging cool, ngunit wala sa mga ito ang naglaro dahil nawala siya sa kanyang mood. Kahit na makipagtulungan si Trixie, walang saysay dahil ang puso ni Jelay ay wala sa kanya ngayon. Mabilis na natapos ang pagkain, at sumakay si Chester ng taxi at umalis, na abala pa rin. Si Jelay naman ang naghatid kina Trixie at Terence pabalik sa paaralan. Pagpasok sa kotse, hindi napigilan ni Jelay na tumawa ng malakas, at binigyan si Trixie ng thumbs up. Lil, sis Trixie, napakagaling mong manloko ng mga tao. Nawalan si Chester ng 10 milyon sa isang umaga, ganoon lang. Hey hey hey. Hindi napigilan ni Trixie na mapangiti ng masayang-masaya. Siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang kakayahang mandayin ng mga tao, pagkatapos ng lahat, bagaman ito ay medyo bihirang makatagpo ng isang taong napakadaling manloloko tulad ni Chester. Trixie, gusto mo bang umupo sa harap at mag-usap tayo? Curious si Jelay kay Terence ngayon. Alam niya na mas malamig ang personalidad ni Terence, at kung tatanungin siya nito ay hindi siya makakakuha ng maraming sagot. Si Trixie, sa kabilang banda, ay mas gustong makipag-chat, kaya nagpa siya siyang kunin ang kanyang impormasyon mula kay Trixie. 10:56. Okay, kinuha ni Trixie ang imbitasyon ni Jelay at umupo sa harap ng Audi A4L. Walang pakialam si Terence dahil nahulaan na niya kung ano ang intensyon ni Jelay. Gayunpaman, walang gaanong alam si Trixie tungkol kay Terence kaya hindi siya natakot na magbigay ito ng isang bagay. Pagkasakay nila sa kotse, nagtanong si Jelay, saan ka pupunta? Nasaan ka dati? Oo, ang unang high school ng Starfield City. Tumango si Trixie. Oh, okay. Saan ka nakatira? Pagsisiyasat ni Jelay. Doon tayo mag-aaral. Sinabi ni Trixie, ngunit agad siyang nagsisi. Hindi tanga si Trixie at alam niyang nahulog siya sa bitag ni Jelay.
Sinusubukang suriin ni Jelay ang kanilang pagkakakilanlan. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, hindi dapat malaman ni Jelay na sina Terence at Trixie ay nagtungo sa First High School. Lumingon si Trixie at sinulyapan si Terence na kinakabahan at nakahinga ng maluwag matapos makitang hindi nag-iba ang kinikilos ni Terence at nagpapahinga pa rin siya ng nakapikit. Sa katunayan, itinago ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan. Natatakot siya na baka abalahin siya ni Jelay nang walang katapusan matapos malaman kung saan siya nag-aaral. Ang pangako ng pagiging kalahating manliligaw ay parang kinidnap siya. Kung si Jelay ay nagkaroon ng anumang mga problema at natagpuan si Terence para sa mga iyon, may magagawa pa ba siya? Kaya naman sinasadya ni Terence na hindi sabihin sa kanya na siya ay estudyante ng First High School, at sinabihan siyang hintayin siya sa paligid ng paaralan. Ngunit mula sa nakalipas na yugto ng panahon, hindi siya inabala ni Jelay at sa makatuwid, hindi naisip ni Terence na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Jelay matapos malaman na hindi siya isang taong mang-iistorbo sa kanya para sa lahat ng kanyang maliliit na problema. Ikaw, nag-aaral sa First High School. Pareho ba kayong high school students doon? Nagulat si Jelay. Naisip niya na dapat ay mas bata si Terence kaysa sa kanya ngunit kaedad niya ito pagkatapos niyang magbihis. Si Terence ay dapat na nasa parehong edad niya, mga 20 taong gulang, ngunit tiyak na hindi niya inaasahan na si Terence ay isang mag-aaral sa high school. Hindi ba masyadong malaki ang pagkakaiba? Si Terence ay isang high school student. Paano ito naging posible? Hindi ba siya ang dakilang magnanakaw? Oo, third year high school na tayo. Nagsalita ng totoo si Trixie pagkatapos niyang makita na hindi nagbago ang ekspresyon ni Terence. Ay nako! Napahiya si Jelay matapos kumpirmahin ang impormasyong ito tungkol sa kanila. 20 years old na siya pero nagkaroon siya ng feeling sa mas bata sa kanya. Kung gayon bakit ikaw ang babae ni Terence? May isa pa siyang asawa. Mabilis na iniban ni Jelay ang paksa. Siya ay, ako lamang ang kanyang maliit na asawa. Diretso na tumango si Trixie, hindi ba't ikaw din ang manliligaw ni Terence? Ako. Kalahati lang ang manliligaw ko sa kanya. Haha, sa pangalan lang, paliwanag ni Jelay, masyadong clingy lang kasi si Chester kaya hiniling ko kay Terence na maging panangga ko. Oh, ganun ba? Nadismaya si Trixie, akala ko pwede akong makipagtatlo sa iyo. Madalas na nakikipag-ugnayan si Trixie kay Yasi at naging mas matapang. Sa totoo lang, curious siya sa threesome. Wala na siyang masyadong oras na natitira at gusto niyang gawin ang lahat ng bago. Masasabi niya na si Josephine ay isang konserbatibong tao at hindi siya sasama sa kanila sa isang threesome lalo na sa maikling panahon. Kahit na mag-isa si Terence, malamang na hindi pa handa si Josephine. Para kay Yasi, walang ganoong pakiramdam si Terence sa kanya at paanong hindi niya iyon makikita. Kung si Terence ay may nararamdaman para sa kanila, sina Cheryl at Yasi ay naging kanya na. Tutal, nakatira sila sa iisang mansyon araw-araw. Kaya naman, binago ni Trixie ang kanyang target kay Jelay. Si Trixie ay isang konserbatibong tao din, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na nagpapahintulot sa kanya na maging konserbatibo. Sa kanyang pananaw, nakumpirma na niya na si Terence ang isa, hindi mahalaga kung ano ang ginawa niya. Hindi siya gagawa ng anumang bagay sa ibang mga lalaki sa buhay na ito at sa makatuwid ay naging mas matapang siya. Narinig ni Jelay ang nakakagulat na mga salita ni Trixie at halos magmaneho papunta sa daanan ng pedestrian habang mabilis niyang inapakan ang preno. Mapait na ngumiti si Terence ngunit nakasimangot pa rin. Si Trixie ay kumikilos ng higit at higit na katulad ni Yasi ngayon. Hindi niya alam kung mabuti ba o masama na pagsamahin ang dalawa. Ngunit sa kabutihang palad, si Trixie ay hindi mabubuhay ng masyadong mahaba. Ngunit sumakit ang puso ni Terence nang maisip niya iyon. Talaga bang, luckily? Ayaw ni Terence na mamatay si Trixie, kahit na gumawa siya ng lahat ng uri ng problema kay Yasi, ayaw pa rin niyang mawala siya. Sa loob lamang ng 2 araw, ang posisyon ni Trixie sa puso ni Terence ay naging mas mabigat at bumigat. Lalo na nang marinig niyang nagising si Trixie sa kalagitnaan ng gabi para gawin ang cake para sa kanya, naantig siya nito. Kaya naman, gusto talaga ni Terence na mabuhay si Trixie. Bumantong hininga si Terence at nag-alala.
Haha, joke lang. Mabilis na huminto si Trixie matapos makita na si Jelay ay nabigla sa kanyang mga sinabi. Haha, wala, nakakatuwa. Pinunasan ni Jelay ang pawis sa kanyang noo. 3. Nakakalokang naisip. Kahit na si Jelay ay ipinanganak sa isang marangal na bahay, ngunit ang kanyang mga iniisip ay medyo konserbatibo din. Kahit na ang kanyang lolo at mga tiyuhin ay lahat ay may maraming magkasintahan, ngunit hindi sila kailanman sinabi na may 3. Ngunit sa huli, bagamat magkakasuwato ang hitsura ng mga babae sa labas, lihim na hindi sila magkasundo at walang magtatangkang makipagkaibigan sa iba. Nagkakasundo lamang sila dahil ang mga lalaki ay higit na makapangyarihan sa mga marangal na pamilya. Kaya naman, hindi nagustuhan ni Jelay ang pagkakaroon ng maraming asawa habang siya ay naninirahan sa ganoong kapaligiran. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagpasya na maging manliligaw ng isang tao. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay dapat na may gusto rin sa kanya. Ang pagpapakasal sa taong tulad ni Tirso ay magpapalungkot lamang sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Terence. Sinulyapan ni Jelay si Terence sa pamamagitan ng salamin na nagpapahinga sa likod. Lalo siyang naging curious. Paano niya nagawang mahalin siya ng sobra ni Trixie? Ramdam ni Jelay na walang ibang intensyon si Trixie sa kanya kundi ang pagtanggap. Si Jelay ay medyo nalilito sa sitwasyong ito. Hindi banggitin ng mga kababaihan sa mga marangal na bahay, maging ang mga babae ng emperador ay madalas na nakikipaglaban. Hindi pa niya narinig na nagkakasundo sila. Ngunit ginawa ito ni Terence. Terence. Anong uri ng hindi kilalang kakayahan ang mayroon siya? Ang dakilang magnanakaw. Estudyante. Alin ang tunay niyang pagkatao? O marahil, pareho silang peke. 1057. Jelay sis, makipag-ugnayan pa tayo sa hinaharap. Gusto kita. Si Trixie ay tame time na nagsalita. Mukhang pinag-iisipan pa niya ang plano niyang threesome. Wanting to make it come true before she died. Okay, bahagyang ngumiti si Jelay. Wala siyang pakialam na kausapin si Trixie dahil mas marami siyang matututunan tungkol kay Terence mula sa kanya. Naisip ni Jelay na minamaliit niya si Terence. Hindi siya kasing simple ng kanyang hitsura. Isipin ang aking mungkahi. Wala na akong maraming oras. Natarante si Trixie. Wala na bang maraming oras? Natigilan si Jelay. Si Terence, na nakaupo sa likuran, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ha, oo. Huling taon na ako ng high school at baka sa ibang lungsod pa ako mag-aaral. Hindi na kita madalas makita. Napagtanto din ni Trixie na hindi niya sinasadyang nadulas iyon. Sa kabutihang palad siya ay matalino at pinabulaanan ang kasinungalingan. Oh, university. Haha, pero natatakot ako na hindi ko matanggap pansamantala ang mungkahi mo, nagkibit balikat si Jelay na humihingi ng tawad. Siya ay isang hindi mapigil na tao at hindi siya nahihiyang magsalita tungkol dito. Kung magagawa ni Terence na magkaroon ng higit na damdamin si Jelay para sa kanya, may posibilidad na tanggapin ni Jelay ang mungkahi ni Trixie. Ngunit ngayon ang oras. Pumikit muli si Terence. Alam niya na hinayaan ito ni Trixie na madulas ngunit agad itong bumawi. Ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan ay madaling malinlang sa kanya. Bahagyang bumantong hininga si Terence. Bagamat naantig si Terence sa mungkahi ni Trixie, ngunit hindi niya magawang matupad ang kanyang hiling. Kung patuloy na mabubuhay si Trixie, marahil magkakaroon ng araw para dito. Ngunit nagsasalita mula sa oras na siya ay umalis, ito ay hindi sapat. Si Terence ay isang taong may matibay na prinsipyo at hindi niya kailanman pipilitin si Josephine na gumawa ng anuman. Dahil sa kanyang espesyal na karera, siya ay nakatadhana na hindi maging isang taong inuuna ang kanilang ilalim na kalahati ng kanilang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi huminto ang sasakyan sa kalye ng merienda sa likod ng paaralan, ngunit huminto sa harap ng gate. See you. Jelay sis, remember to text me. Si Trixie ay madaling nakipagkaibigan kay Jelay at magiliw na nagpaalam sa kanya. Napagtanto ni Terence na napakadali para kay Trixie na makipagkaibigan sa iba. Ang kanyang personalidad ay masigla at madali siyang kilalanin ng iba. I will, tumango si Jelay.
Tumingin siya kay Terence at muli itong hinimok, si Chester Wu ay malamang na hindi susuko ng ganoon kadali sa pagkakataong ito. Nag-aalala ako na maghahanap siya ng gulo. Ha, kahit ano, hindi ako natatakot sa kanya, walang ingat na pagkibit-balikat si Terence. Huwag mo siyang maliitin. Kahit na si Chester ay mukhang tulala, ngunit siya ay mula sa isang marangal na bahay at alam mo ang kanilang kapangyarihan. O tama, sinabi ni Chester na nagkita kayong dalawa sa auction ni Iron Lake. Sasabihin ni Jelay kay Terence ang tungkol sa kapangyarihan at kadakilaan ng mga marangal na bahay, ngunit bigla niyang naalala na sinabi ni Chester na nakilala niya sina Terence at Trixie sa pamamagitan ng auction sa Iron Lake. Nakita ito ni Jelay na kakaiba. Hindi ba ang auction na iyon ang ginawa ng pamilya York kanina? Si Jelay ay mula sa noble house na si Son at natural na marami siyang alam tungkol dito. Bagamat hindi siya nakikilahok, alam niyang lahat ng dumalo rito ay mayaman o marangal. Maliban sa mga taong mula sa mga marangal na bahay, ang iba pang maaaring lumahok ay lahat ay may mga pinagmulan. Terence at Trixie, sino sa lupa ang kailangan nilang dumalo sa auction? Na-curious si Jelay at gustong magtanong, ngunit naroon si Chester at wala siyang pagkakataong magtanong. Now she recalled it, naguguluhan siya. Pumunta ako sa isang kaibigan, ngumiti si Terence at walang pakialam na sumagot. Hindi niya sinabi rito ang tungkol sa kumpanya niya dahil hindi pa naman ganoon kalapit ang kanilang relasyon. Sa pagsasalita ng walang awa, ang unang pakiramdam na ibinigay ni Jelay kay Terence ay isang taong medyo mas pamilyar kaysa sa isang estranghero, hindi siya kasing ganda ni Melissa. Naisip ni Terence na mas malapit siya kay Melissa dahil siya ang unang babaeng naging kaibigan ni Terence pagkatapos pumunta sa Starfield. Mabait din siya, kaya mas maganda ang pakiramdam ni Terence sa kanya kaysa kay Jelay. Ang pakikipag-ugnayan ni Melissa kay Terence ay walang kinalaman sa mga benepisyo. Nagbigay siya ng isang panig, tulad noong una silang nagkita sa tren, binalaan niya si Terence na may mga manloloko. Hindi niya naisip na humingi ng kahit ano mula kay Terence ngunit iba si Jelay. Noong unang nakilala ni Jelay si Terence, malakas ang kanyang intensyon. Tinanong niya si Terence na magpanggap bilang kanyang kasintahan upang itaboy si Chester. At pagkatapos nito, tinanggap niya si Terence para nakawin ang recording ng kanyang katunggali ngunit ang gantimpala ay ang pagiging half-lover ni Terence. Sa mga babaeng tulad ni Jelay na gustong maging matalino tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, madalas na nagpapakita ng paggalang si Terence mula sa malayo. Bagamat si Jelay ay maganda, ngunit ayaw ni Terence na i-drag ang sarili kapag nasisiyahan siyang makita ang kagandahan nito. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan ngayon, medyo nagbago ang impresyon ni Terence sa kanya. Si Jelay ay hindi isang clingy na babae tulad ng inaakala niya. Naalala niya ang mga pagkakataong humingi siya ng tulong, humiling siya sa kanya na tumulong kapag wala siyang paraan para magawa ito. Pagkatapos noon, hindi na niya ito tinawagan para istorbohin siya. Dahil dito, naramdaman ni Terence na si Jelay ay isang disenteng tao. Bagamat pinaghihinalaan niya ang paggamit nito sa kanya noong una, hindi ito patuloy na hinanap sa kanya na para bang tulala ito. Ganun ba? Tumingin si Jelay kay Trixie at ibinaba ang kanyang tawa pagkatapos bumaba si Trixie, akala ko may gusto ka sa auction. Nagkibit-balikat si Terence, hindi ako ang dakilang magnanakaw, paminsan-minsan ay nagiging panauhin ko siya. Kung ganoon, ano ang iyong pangunahing trabaho? Mag-aaral. Tanong ni Jelay. Gusto mo ba talagang malaman? Nagtanong si Terence. Di. Oo. Tumango si Jelay. Di. Mamamatay tao at arsenista. Walang pakialam na sagot ni Terence. Natigilan si Jelay ngunit agad na sumimangot, hindi mo kailangang magsinungaling kung ayaw mong sabihin sa akin. Hindi ba't kasanayan sa pagpatay at panununog ng dakilang magnanakaw? Hindi na nagpapaliwanag pa si Terence, huwag kang mag-alala na may gagawin si Chester sa akin. Kapag pinilit nila ako, susunugin ko ang bahay nila at papatayin ang pamilya niya. Hindi nakaimik si Son Jing. Ngunit hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin pagkatapos makita kung gaano siya kawalang ingat, kung gayon, mag-ingat ka. Tumango si Terence. Itinulak niya ang pinto at mabilis na naabutan si Trixie.
Nakita ni Trixie na hindi bumababa si Terence hanggang ngayon, nalilitong tanong niya, ano ang tagal mo? 10:58. Gusto akong kausapin ni Jelay, sinabihan niya akong mag-ingat kay Chester, sagot ni Terence. Oh, gagawin mo? Tanong ni Trixie. Sa tingin ko siya ang dapat mag-ingat, ngumiti si Terence. Haha. Natuwa si Trixie, palagay ko rin. Ngunit ang Daryl na iyon, dapat kang mag-ingat. Kapag wala ako, hindi mo siya dapat saktan ni Yasi, babala ni Terence. Oh. Paano si Daryl? Anong maganda sa kanya? May magagawa ba siya sa atin? Hindi maintindihan ni Trixie kung bakit. Siya ay isang cultivator, isang master sa tuktok ng unang yugto ng Mystic Division, hindi ito itinago ni Terence sa kanya. Mula sa kanyang background, dapat niyang malaman ang kahulugan sa likod ng mga magsasaka na ito at ang kanilang mga dibisyon. Ano? Nagulat si Trixie, ganun siya kagaling. Talaga? Oo. Tumango si Terence. Hindi naman. Paano siya magiging walang kwenta kung gayon? Siya ay binugbog ng ilang gangster. At maaari siyang umupo sa mga kuko. At siya ay binugbog ni Tirso kaninang umaga. Natagpuan ito ni Trixie na hindi ka panipaniwala. Siya nga, seryosong tumango si Terence, ngunit nagpasya siyang itago ang kanyang tunay na kakayahan sa harap ko sa hindi malamang dahilan. Oh! Narinig ni Trixie ang mga salita ni Terence at nakasimangot siya habang nagmumuni-muni. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Terence, kung gayon ay itinago nga ni Daryl ang kanyang kakayahan. Kung nasa karaoke man sila o nang makasalubong nila si Tirso Wu sa umaga, mukhang confident si Daryl na bugbugin sila, pero biglang sumuko. Si Trixie ay nalilito noon ngunit hindi niya inisip ang posibilidad na ito. Ngayong pinag-isipan niya itong mabuti, talagang kakaiba ito. Ang paliwanag lang ni Terence ang may saysay. Sa harap ni Terence, sinadyang magpanggap ni Daryl na hindi siya cultivator. Kung ganoon, bakit mo ginawa iyon? Ikaw ang pinupuntirya niya. Si Trixie ay hanggal at agad na naisip ang chain ng benepisyo sa likod nito. Malamang na ginawa ito ni Daryl para sa isang layunin at ito ay malamang dahil sa ilang kadahilanan na nauugnay kay Terence. Tumibok ang puso ni Trixie sa pag-iisip nito. Hindi alam kung kailan, itinuring niya si Terence bilang kanyang kasintahan. Siya ay isang taong pinapahalagahan niya, hindi isang pang-eksperimentong bagay para sa pag-ibig o isang taong gusto niyang ipaghiganti. Tahimik itong nagbago sa overtime at maging si Trixie mismo ay hindi alam kung kailan ito nangyari. Ang mga iniisip ng tao ang pinakamahirap hulaan. Sa maraming sitwasyon, ang pag-ibig at pagkamuhi ay nabuo sa isang iglap. Marahil ang pag-ibig ay isinilang mula sa puot at marahil puot ay ipinanganak mula sa pag-ibig. Ang sitwasyon ni Trixie ay ang pag-ibig na ipinanganak mula sa puot. Marahil. Ngunit siya ay nasa pinakamataas na antas lamang ng unang yugto ng Mystic Division. Nagkibit-balikat si Terence at walang ingat na sumagot. Oh! Nagliwanag ang mga mata ni Trixie matapos marinig ang mga salita ni Terence. Ang pagpapakita ni Terence sa auction ay nangangahulugan na dapat niyang kilalanin ang mga marangal na bahay na ito. Ang pag-alam sa mga dibisyon ng mga magsasaka ay normal kaya hindi naisip ni Trixie na ito ay hindi nararapat. Ngunit ngayong nagsasalita na si Terence na parang minamaliit niya si Daryl, pinagdududahan siya. Dahil alam ni Terence kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Mystic Division Master at minamaliit siya, ano ang tunay na kakayahan ni Terence. Marahil si Terence ay isa ring magsasaka. Hindi makapaniwala si Trixie. Dahil sa trabaho ng kanyang ama, mas kilala niya ang insider kaysa sa karamihan. Ngunit habang mas marami siyang nalalaman tungkol sa kanila, mas alam niya kung gaano kakaunti ang mga magsasaka na ito. Bagamat hindi kasama dito ang mga master ng Golden Division, dahil may ilang masters ng Golden Division sa paligid ng mayayamang tao. Maraming mga magsasaka ang maiipit pagkatapos maabot ang ginintoang dibisyon at sa halip na humabol sa mas mataas na paglilinang, hinabol nila ang pera at kasiyahan. Hindi kakaiba na maging aso ng mga mayayamang tao at maging mandirigma, ngunit walang napakaraming Mystic Division Masters sa mundo. Kadalasan, mas gugustuhin ng mga umabot sa Mystic Division na hindi maging bodyguard ng isang mayamang pamilya kung may kahit kaititing na pag-asa na umasenso.
Bagamat walang gaanong Mystic Division Masters, mayroon pa rin. Ngunit si Terence, isang high school, ay minamaliit ang isang master ng Mystic Division, pagkatapos ay siya mismo. Alam ni Trixie na si Terence ay sanay, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay ganito ka-Jose. Mukhang mas mataas pa ang ranggo ni Terence kaysa kay Daryl. Husband Terence. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Trixie at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya, huwag mong sabihing mas mataas ang ranggo mo kaysa kay Daryl. Tumango si Terence. Dahil tinanggap na niya si Trixie, hindi niya ito itatago sa kanya. Alam ni Josephine, Cheryl at Yasi ang tungkol sa kanyang ranggo, hindi pa banggitin na ang ama ni Trixie, si Thomas, ay isa sa kanyang mga matandang kasama, kaya imposibleng itago ito sa kanya. Wow! Natanggap ni Trixie ang kanyang kumpirmasyon at sumigaw sa gulat sa pananibik, Trixie, napakagaling mo. Nagkaroon ka ng random na boyfriend at siya ay Mystic Division. Wow! Ani na. Nakita ni Terence ang pananibik ni Trixie at hindi siya nakaimik. Hindi niya alam kung bakit napakasaya niya. Ano ang maganda sa Mystic Division? Hindi man lang niya ito mapagaling. Hahaha, ibig sabihin ba ay mas magaling ka sa karamihan ng mga Panginoon mula sa mga marangal na bahay? Naglakad-lakad si Trixie sa paligid niya at ang mga mata nito ay nakatutok kay Terence, na parang gusto niyang makita kung ano ang kakaiba sa kanya, hindi nakakagulat na makakadalo ka sa auction, master ka. Hindi pa ako noon, nasa huling yugto pa lang ako ng Golden Division noong panahong iyon. Sabi ni Terence, pero kadalasan ay kakayanin ko ang mga mas mataas ng bahagya sa akin. Naalala niya na ang huling beses na nakalusot siya, ito ay sa kontribusyon ni Trixie. Bagamat nahawakan na niya ang pader ng Mystic Division, kung hindi dahil kay Trixie, tiyak na hindi siya aaban sa Mystic Division ng ganoon kadali. Oh! Narinig ni Trixie ang mga salita ni Terence at huminto. Malinaw na sinabi ni Terence ang lahat para maging sigurado siya. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya mabubuhay ng matagal at ayaw ni Terence na mag-alala siya araw-araw. Haha, kaya hindi mo na kailangang mag-isip tungkol dito. Chester man o Daryl, magiging maayos din ang lahat. Not to mention Chester, hindi ako dapat matakot kung dumating man ang lolo niya. Tumawa si Terence. Ang lolo ni Chester. Biglang may naalala si Trixie. Nang matapos ang auction, nasaktan niya ang lolo ni Chester, si Jerry. Galit na galit si Jerry noon at sinabing papatayin niya siya, at si Terence ang nakatayo sa harapan niya. 10:59. Noong niloko si Elder York, walang nakitang kakaiba si Trixie tungkol dito ngunit ngayon na alam na niya ito maaaring sinusubukan ni Terence na protektahan siya sa oras na iyon. Nag-init ang puso ni Trixie sa pag-iisip na nag-iisa, labis siyang naantig sa antas na hindi maabot hindi ba ganoon kaharmak ang kanilang relasyon noong mga oras na iyon. Bakit niya itataya ang kanyang buhay para protektahan siya? That time, Golden Class late face pa lang si Terence halatang hindi siya kalaban ni Jerry. Ngunit ginawa pa rin iyon ni Terence nangangahulugan ito na talagang nagmamalasakit si Terence sa kanya. Naantig si Trixie at hindi pinansin ang katotohanang nasa harap na sila ng gate ng paaralan, nauna siya at niyakap si Terence, napaiyak. Nagulat si Terence sa biglang reaksyon ni Trixie anong nangyari. Buti na lang siya ilang segundo ang nakalipas, bakit bigla siyang naiyak? Hindi naman siya sinapian ng crybaby na si Fatty Boy diba? Trixie, anong problema? Medyo natakot si Terence habang awkward na nagtanong. Nasa front na sila ng gate ng school, ano kaya ang iisipin ng mga tao sa pagyakap niya sa isang babae na umiiyak? Maaaring alam na ng ilang tao ang kanilang relasyon ngunit paano naman ang mga ignorante? Woo! Terence honey, masyado kang mabait sa akin. Humihikbi si Trixie. Ha! Nagulat si Terence masyado ba siyang mabait kay Trixie? Sa Iron Lake, sa panahon ng auction, alam mo kung gaano kalakas ang matandang umutot na iyon, si Jerry, ngunit tumayo ka pa rin para sa akin at kumilos bilang isang kalasag, pinuprotektahan ako. Nakita ni Trixie na nalilito si Terence kaya nagpaliwanag siya. Og! Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang umiyak o matawa, ikaw ang nagsasalita tungkol dyan. Woo! Labis akong naantig sa iyong mga aksyon, hindi pa ako pinakitunguhan ng ganito kabait noon.
Sinabi ni Trixie ang katotohanan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil sa trabaho ni Thomas, hindi siya maaaring manatili sa tabi ni Trixie sa lahat ng oras kaya natural na naging si Terence ang taong pinakamabait sa kanya. Hindi mo kailangang iyakan ang mga bagay na ganito. Nasa harap tayo ng gate ng paaralan, hindi magandang makita ito ng mga tao. Bagaman, hindi talaga inisip ni Terence kung paano siya hinuhusgahan ng iba, hindi rin ito akma. Wala akong pakialam, gusto lang kitang yakapin at umiyak ngayon, hayaan mo lang akong gawin ang gusto ko kahit minsan lang. Si Trixie ay kumilos na parang spoiled na bata. Walang magawa si Terence kaya lang niyang hayaan si Trixie kung ano ang gusto niya. Ilang sandali ang lumipas, at si Trixie ay mas matagal kaysa sa inaasahan ni Terence. Trixie, bumalik na tayo sa school, okay? Hindi. Hayaan mo akong ipagpatuloy ang pagyakap sa'yo. Naramdaman ni Trixie ang sobrang init sa pagyakap kay Terence at ayaw niyang mawala ang pakiramdam na ito ng mabilis. Kung hindi ka makikinig sa akin, hindi na ako magiging mabait sa iyo, walang magawang banta ni Terence. Oh, fine. Talagang mabisa ang pamamaraang ito binitawan ni Trixie si Terence, ang mga luha sa kanyang pisngi ay matagal nang natuyo. Tumanggi siyang lumayo dahil gusto niyang manatili sa yakap ni Terence magpakailanman. Si Trixie at Terence ay sabay na bumalik sa kanilang silid-aralan na nagdulot ng kaunting kaguluhan, kahit na alam ng Miss at Yasi ang tungkol sa kanilang relasyon kaya hindi nila sila masyadong pinapansin. Gayunpaman, si Daryl, sa kabilang banda, ay nakatitig sa kanila mula nang pumasok sila sa silid-aralan. Bakas ng toxicity ang makikita sa kanyang mga mata. Dahil kay Trixie at Terence, nawalan siya ng 5 milyon. Nanumpa siya na aalalahanan niya ang utang na ito at babayaran sila. Si Randy ay isang ordinaryong tao na nagpapatakbo ng isang grocery store, nagtatrabaho sa kanyang sariling maliit na negosyo. Ang kanyang pinansyal na kalagayan ay palaging masikip dahil siya ay may maliit na puhunan, kaya ang kanyang maliit na negosyo ay hindi na lumago. Ang kinikita niya araw-araw ay halos hindi sapat para sa mga gastusin ng kanyang pamilya. Ngunit bigo si Randy ayaw niyang manatiling mahirap magpakailanman, gusto niyang magkaroon ng matinding pagbabago. Sa ganoong paraan, kapag gumanda ang kanyang negosyo, maaari niyang gastusin ang pera sa pagbili ng mga tiket sa lottery. Pinangarap niyang matalo niya ang jackpot balang araw, at makuha ang 5 milyong grand prize ng walang pawis at sa wakas ay mapataas ang antas ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Kuya York, ano ang iniisip mo? Lumapit ang lalaki sa susunod na tindahan at nagtanong. Nagbenta siya ng baboy bilang ikabubuhay. Wala, naghahanda para umuwi. Sabi ni Randy habang nagsisimulang mag-impake ng mga gamit. May oras ka ba ngayong gabi? Dadalhin kita sa isang lugar na exciting. Sabi ng nagtitinda ng baboy. Oh, anong nakakakilig? Natigilan si Randy, hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng nagtitinda ng baboy, pero umiling pa rin siya, dinadala mo ba ako sa mga ganyang klase ng maduming lugar? Hindi ako sasama sa'yo, bagay talaga ang asawa ko, tapos na ako kapag nahuli akong dumalo sa mga ganyang event. Hoy, huwag kang duwag. Umiling ang nagtitinda ng baboy, anong madumi? Boxing lang. Narinig mo na ba ang underground boxing? Super exciting. Boxing. Nang mabalita ni Randy na hindi ito sexual, hindi na niya agad tinanggihan ang ideyang, mahal ba ang entrance fee? Ito ay walang bayad. Humalaklak ang tindera ng baboy, may kilala ang pamangkin ko mula sa matataas na lipunan at binigyan nila siya ng ilang tiket habang nakakuha ako ng 2 tiket mula sa kanya. Tara, may matututunan tayo, tiyak. Ang nagtitinda ng baboy pagkatapos ay inakbayan ni Randy ang mamantika niyang mga braso, inanyayahan siyang sumama ng mainit. Nandito talaga ang tindera ng baboy na ito para ice-cam si Randy, masama ang ugali niya. Nakatanggap na siya ng 500 RMB mula sa kanyang pamangkin para dalhin si Randy sa boxing arena. Kung hindi, hindi man lang niya maalala si Randy. Libre. Paano ito posible? Hindi naniwala si Randy sa sinabi ng nagtitinda ng baboy, kahit na maganda, bakit mo ako iisipin? Hindi tanga si Randy, alam niyang magkakilala lang itong tindera ng baboy, ordinaryo lang ang kanilang relasyon. Nakahanap na siya ng iba, bakit siya pa?
Halata namang may tinatago sa kanya ang tindera ng baboy, ikinagulat naman ni Randy. Hay! Hindi mo ba ako tinulungang tingnan ang stall ko ilang araw na ang nakalipas? Tinulungan mo pa ako sa pagtitinde ng baboy. Ngayong nakakita na ako ng magandang bagay, natural na sa akin na isipin ka Randy bro. Ngumiti ang tindera ng baboy. Ganun ba? Sa wakas ay sumuko na si Randy, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala ng lubusan habang nagtanong, sigurado ka, walang bayad ito. Sinasabi ko muna sa iyo, I'm totally broke right now, itong perang ito ay para sa anak kong si Claire, para maiuwi. Hindi ko kailangan ng pera mo. Panatag ang loob ng tindera ng baboy, Tara, sumunod ka na lang sa akin. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Randy matapos niyang pakinggan ang huling linya ng nagbebenta ng baboy habang sinasamahan niya itong pumunta sa underground arena. Noong una, naramdaman pa rin ni Randy na hindi masyadong lohikal ang buong sitwasyon hanggang sa pumasok siya sa arena at umupo sa tabi ng nagbebenta ng baboy. Napagtanto niya na totoo ang sinabi ng nagtitinda ng baboy, talagang hindi niya kailangang gumastos ng kahit isang sentimo para mag-enjoy sa laban. Nang mawala ang kanyang pag-aalala, nagsimula siyang mag-relax at makipag-usap sa nagbebenta ng baboy, sino ang nag-organisa ng boxing competition na ito. Ganun ba talaga kaganda? Hoy! This is an underground competition, obviously, it's gonna be super good. They are all real fighters that fight to the death, you know. Tumawa ang tindera ng baboy, ito ay isang death match. Nabalitaan ko na hindi sila pinapayagang huminto sa kompetisyon hanggat hindi nabubugbog ang isa. 1060. Medyo nakakatakot iyan, hindi ba? Sabi ni Randy, nagulat sa mga salita. Hey, hindi naman. Nakaka-excite talaga. Nakangiting sabi ng nagtitinda ng baboy. Hindi naman nila dadalhin ang laban sa audience section, di ba? Medyo nakakatakot, baka hindi na tayo manood. Si Randy ay hindi isang matapang na lalaki, at kahit na hindi niya alintana ang ibang mga tao na nag-aaway sa isa't isa, ayaw lang niyang makisali. Ito rin ang trahedya sa buhay ng mga tao sa ilalim ng pyramid. Palagi silang nag-aalala kung nakakakuha ba sila ng sapat na pagkain, kung sila ay mainit-init. Wala silang panahon para pangalagaan ang ibang tao. Si Randy ay isang taong ganoon. Tingnan mo kung gaano ka nakakatakot na pusa. Paano nila nadala ang away sa section natin, maraming beses na akong nakapunta dito, huwag kang mag-alala. Tumawa ang tindera ng baboy. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isang binata sa tabi ni Randy. Ito ay isang taong inihanda ng Scorpion na may parehong layunin ng nagbebenta ng karne. Hindi lang nakakatuwa, kikita ka rin ng malaki. Tingnan mo ako, dati wala akong pera, at ngayon milyonaryo na ako pagkatapos manood ng ilang laban. Masayang sabi ng binata. What? From nothing to millionaire. How is that possible? Natigilan si Randy. Wala siyang interes sa mga ilegal na arena, ngunit ang marinig ang sinabi ng binata na naging milyonaryo siya mula sa wala ay nagbigay sa kanya ng napakalaking interes. Pinangarap niyang makuha ang 5 milyong lottery na iyon araw-araw, kaya talagang nag-iingat siya sa mga ganoong bagay. Hey, syempre pwede. Sabi ng binata, na parang minamaliit ang lalaki, alam mo ba ang tungkol sa pastahan sa santukan? Pusta. Napakurap si Randy. Never tried it? Ha? I've done it before. Ngumisi ang tindera ng baboy at nagpaliwanag. Naiintindihan ni Randy, ngunit natakot siya. Paano kung tumaya ka sa talo, hindi ba mawawala lahat ng pera mo? Ha? Pusta yan. Pare-pareho lang ang bibili mo ng loto, kung hindi mo nakuha ang premyo, wala kang maibabalik. Sinabi ng binata, habang nakatingin sa kanya, ang isang tulad mo na takot sa lahat ng oras ay nararapat na maging mahirap. Tingnan mo kung paano ko ito ginagawa. Walang sinabi si Randy, ngunit interesado siya ngayon. Mula sa wala hanggang milyonaryo. Iyon ang panaginip. Sa pag-iisip, nagsimula siyang bigyang pansin ang ginawa ng nagtitinda ng baboy at ng binata. Bago magsimula ang laban, nagsimula na ang mga tao sa pagkolekta ng mga taya gamit ang isang tablet. Ang binata ay naglagay ng 100,000 sa ilang taong Red Dragon, at ang nagtitinda ng karne ay ginawa rin, gamit ang 10,000 sa taong Dragon.
Tiningnan ni Randy ang kanilang mga taya, at medyo interesado. Sinubukan niya, maaari ba akong tumaya ng $10? Paf! Humagalpak ng tawa ang binata, nanlaki ang mga mata, sabi ko, matanda, ang pinakamababang taya dito ay 10,000, sinong hahayaan kang tumaya ng $10 dito? Ah! I see. Medyo namumula si Randy, pero nabigla din. 10,000. Iyon ang kanyang kinita sa kalahating taon. Ginagamit yan para tumaya. Kabaliwan yan. Ang ikinalitaw niya, gayunpaman, ay kung gaano tiwala ang dalawang ito sa kanilang mga taya. Ang Red Dragon bang ito ay matagal nang nanalong kampyon, marahil. Hey! Sabi ko matandang York, makinig ka sa akin at mabilis kang tumaya. Kung hindi, magsisisi ka talaga. Paalala ng nagtitinda ng karne. Ako. Itong Red Dragon, malakas siya. Hindi napigilan ni Randy. Kahanga-hanga siya. Napakunot ang mga labi ng tindera ng karne, kahapon ay nanalo siya sa lahat ng 3 laban, hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na makapagpahinga at nanalo. Nanghihinayang ako nang hindi ako tumaya kahapon, kaya tumaya ako ng 10,000 sa huli at ngayon ay mayaman na ako. Talaga. Si Randy ay talagang interesado sa puntong ito, ngunit nag-aalangan. Maraming pastahan ang niloloko, hindi ba malugi ang amo ng lugar na ito kung magpapatuloy ito ng ganito? Iyon ay hindi ko alam, ang ganitong bagay ay hindi nilinlang, ang mga taong ito ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan at iyon ang tanging paraan upang malaman natin kung sino ang mananalo. Hindi magagawang pekain iyon ng amo, di ba? Sabi ng nagtitinda ng karne. Oh! Gusto talagang tumaya ni Randy ngayon. Ngunit sinubukan pa rin niyang mag-ingat, nagpas siyang hintayin ito. At ang resulta ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa, pag-aalala, at mukhang anticipant. Walang alinlangan, nanalo ang Red Dragon. Ilang hit at napatay niya ang kalaban. Tama ang binata at nagtitinda ng karne, talagang nag-aaway sila dahil nabuksan pa ng dragon ang utak ng kalaban. Ang ganitong uri ng nakakatakot na imahe ay natakot kay Randy, ngunit hindi niya naawa sa taong namatay. Mula sa kanyang pananaw, narito siya upang labanan ang isang ilegal na labanan sa arena, kaya dapat niyang inaasahan ang ganitong uri ng resulta. Wala itong kinalaman kay Randy. Ang pinagkakaabalahan niya ay hindi niya pinakinggan ang payo ng dalawa, at dapat siyang tumaya. Kung naglagay siya ng 10,000, may 20,000 na siya ngayon. Ang binata ay mayroon na ngayong 1,000,000 mula sa kanyang 500,000, at ang nagbebenta ng karne ay mayroon na ngayong 20,000. Nakakainggit talaga si Randy. Ang ganoong pagkakataon, at pinalampas niya ito. Kung tumaya lang siya ng 10,000. Doblehin niya iyon, kalahating taon na kita. Sa pag-iisip, lalo lang siyang nabagabag. Nagsisi siya ng sobra, bakit hindi niya magawang maging matapang? Kung naglagay ka ng 500,000 magkakaroon siya ng 1,000,000. Sa pag-iisip, lalo siyang nabagabag. Ang pagkuha ng 10,000 ay halos wala sa kanyang kakayahan, ngunit 500,000. Maaari rin niyang ibenta ang kanyang bahay, ngunit ang bahay ay inupahan, hindi ito sa kanya. Natapos ang unang round at ang sumunod ay sa pagitan ng Red Dragon at ng White Sheep. Gusto ni Randy na tumaya ngayon, ngunit wala siyang pera, kaya hindi niya magawa. Wala siyang dala. Gumamit ang binata ng mga bank transfer, at ang nagbebenta ng karne ay gumamit ng pera, ngunit walang magawa si Randy. Nagsisi siya. Maaaring magdala siya ng 10,000, ngunit wala siya. Pero may naalala siya, ang sabi ng binata ay naging milyonaryo siya mula sa wala, ibig sabihin tumaya siya ng walang dalang pera. Mabilis siyang lumingon sa kanya. Bro, sinabi mo kanina na naging milyonaryo ka ng wala. Saan nanggaling ang base bet mo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.